and welcome to my vlog! Ayan, so sa mga nag-aabang nitong sagot ko na to kasi ang daming nagme-message sa akin tungkol dito sa pagsasangla sa Cebuana. Ito ay yung tinatawag na partial payment. Ang ibig sabihin nito is pwede kang unti-unting magbayad ng inyong principal loan para magulat ka na lang, wala ka na palang utang, natubos mo na pala yung alahas. Tutulungan ko kayo kung paano computein nga kapag ka nag-partial payment ka sa Cebuana. So, huwag na natin patagalin. Let's do this! Ito ang halimbawa ng papel de ahensya o pawn ticket. Dito nakalagay yung mga impormasyon natin sa pagsasangla o sa madaling salita, ito yung panghahawakan nating kontrata. So, ito yung example kapag ka nagsanla ka. Yung mga nilagay ko dito, yung mga importante lang naman na detalye ha. So, yung mga ibang wala dito, for me, carry lang naman. So, ito explain ko muna sa inyo. Kunwari nagsanla ako nung March 4, 2025. And then next month ko bale, yung maturity date na nakalagay, yun yung for 30 days nyo. Yun yung April 4, 2025. And ika-second month nyo naman, yun yung nakalagay na month 1. Bali second month yun yung May 4, 2025. Third month nyo yung June 4, 2025. And then expiration nyo or yun yung last day ng kontrata, yung July 4, 2025. Guys, so sample lang to ha, pero in reality, hindi porke March 4 ka nagsanla is lahat ng date mo talaga is papatak ng 4. So, lagi ninyong i-check ang inyong mga pawn ticket kasi madalas hindi yan na-check. So, merong mga nakakalampas sa due date and meron naman mga umaasa lang sa text, 'di ba? So, dapat maging responsable tayo dun sa mga pinipirmahan nating kontrata. I-check din natin. So, as you can see, andito na nga yung mga info like name, address, ayan, so yung advance interest, and then yung description ng item, and then yung amount. And then, yung iba nagtatanong kung bakit kailangan pa kasi ng ID. Kailangan ng ID guys para makasiguro yung pawn shop na legal yung item. So, hindi siya galing sa kung ano man, sama-sama, ganyan. So, kaya kailangan nila ng ID. So, dito na nga is tuturuan ko na kayo kung paano mag-partial payment para unti-unti ninyong matubos ang inyong mga item. So, dito na tayo mag-focus sa 5,000 pesos which is yung principal loan nyo or yung halaga ng pagkakasangla ng inyong item. And then, babawasan siya ng advance interest na 4% which is 200 pesos. And siguro naman, hindi nyo na i-issue tong service charge na 5 pesos. Kaya, ang net proceeds nyo is 4,795. So, bago kayo mag-partial payment, dapat alam nyo muna kung kailan kayo magre-renew or magbabayad ng interest. Best time na magbayad ng interest ay ang maturity date or yung ika-first month. Para yung advance interest niya is 4% lang. Kasi kapag lumampas ka doon, automatic naman kasi talaga yon na merong penalty. So, halimbawa, doon kayo sa mismong maturity date magbabawas. So, ito yung ituturo ko sa inyo. For example, gusto nyong magbawas ng 2,000 pesos sa principal loan sa inyong maturity date. So, ang matitira is 3,000 pesos. Yan na yung magiging new principal loan ninyo. But of course, magbabayad pa rin kayo ng advance interest. Pero, hindi na siya 200. Kasi kukuha ng advance interest doon sa bago ninyong principal loan, which is yung 3,000. And 4% ng 3,000 is 120 pesos. And then, yung service fee na 5 pesos, kaya ang kabuuhang babayaran ninyo ay 2,125. At inuulit ko para lamang to doon sa magbibigay ng partial payment o magbibigay ng interest until maturity date. Kasi iba na po yung computation pag lumampas po kayo sa date na yon. Paano nga po kapag lumampas sa due date? Hindi na ba pwede? Bakit naman di pwede? Alahas nyo naman yan. Hindi naman nila kayo tatanggalan ng karapatan para mag-partial payment para sa alahas ninyo. So, eto naman po ang computation kung sakali na lumampas po kayo sa inyong maturity date and halimbawa dun tayo sa second month nag-renew. For example ulit, gusto nyo ulit magbawas ng 2,000 pesos. And then, magbabayad kayo ng interest. At dahil nga po sa ikalawang buwan po kayo nagbayad ng interest, meaning for 2 months din po ang babayaran ninyong interest. Magmula po doon sa inyong loan date until doon sa maturity date, yung ika-first month niya, magbabayad po kayo doon ng 4% plus yung 2% na penalty dahil nga po hindi kayo nakapag-renew. And then, another 4% doon sa maturity date until doon nga po sa date na nagbabayad kayo or doon sa ika-second month. So, nalilito na po ba kayo? Ganito po yan. Sa principal loan date until sa maturity date, ang 4% at 2% na kukunin natin ay from the
original principal loan, which is the 5,000 pesos. So, meaning, yung 5,000, i-multiply mo na lang sa 6%, which is yung 4% nga and then the 2%. Yun yung period within the principal loan date until the maturity date. Okay po? So, you'll have to pay 300 pesos for the first month. And then, kagaya ng sinabi ko, meron tayong advance interest from the new principal loan, which is yung 3,000. Diba? So, 4% ng 3,000 is 120 plus yung service fee. Kaya, ang total yung babayaran is 2,425. Diba? Tingnan nyo yung kaibahan. Kapag lumampas ka lang ng isang buwan, ang laki ng nadadagdag. Sayang din yung 300, diba? Kaya mas okay talaga kapag lagi natin chine-check ang ating mga due dates. Tanong, pwede bang mag-partial payment anytime? So, technically, yes. Kasi kung may pera ka ba magbayad ka na magbayad para mabawasan yung principal loan mo. Pero, lagi nating tatandaan na kada nagtatransact kayo ng sangla sa Cebuana is lagi kayo magbabayad ng advance interest. So, meaning, kung bukas, magpa-partial payment ka, okay, fine. Pero magbabayad ka ng advance interest na 4%. Then, the next week, ganun din. So, kung gusto nyo is, mas maganda, doon kayo magbayad sa mismong maturity date. Yan, mas lagi kong i-advise doon sa maturity date para 4% ang yung babayaran ninyo. Paano po pag ika-3rd month or 4th month na po ako nakapagbayad? Paano pong gagawin ko? So, kagaya lang po ng procedure na ginawa ko kanina or yung tinuro ko sa inyo, dagdagan nyo lang ng dagdagan ng 6% kada dun sa buwan na hindi kayo nakapag-renew. And then, the advance interest of the new principal and then the service fee. That's it po. So, sana naman nakatulong ako and ako naman sana yung tulungan ninyo guys. Please like and subscribe naman dito sa aking channel. You can share din and please click the notification bell para laging updated sa aking mga bagong videos. Ayan, so sige magtanong lang kayo para kung alam ko naman sasagutin natin yan ha. Salamat!